Kung ikaw ay isang magulang o isang guro, ito na siguro ang isa sa pinakamahalagang 3 minuto na gugulin mo ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang isang listahan na inuuna ang pag-unawa para sa mga unang senyales ng autism, kung bakit mahalaga ang maagang pagsusuri at paano ito nalalaman ng mga profesional para mas maging kampante ka sa pagtulong sa isang bata na umunlad. Unang hakbang, pansinin ang banayad ng mga unang senyales. Pag-uusap, pagdating ng 12 buwan, maaring kakaunti ang pagbulong-bulong, limitado ang mga galaw tulad ng pagturo o pagkaway o hindi pagtugon sa pangalan nila. Pakipag-ugnayan sa iba, kakaunti ang pagtingin sa mata, parang nasa sariling mundo, o hindi nagpapakita sa iyo ng mga bagay na gusto nila. Paglalaro at mga interes, pagpila ng mga laruan, pagtuon sa mga bahagi ng bagay tulad ng gulong o pag-uulit ng parehong kilos. Mga senyales sa pandama, pagtakip ng tainga sa normal na tunog, pag-iwas sa ilang uri ng tela, pagiging sobrang sensitibo sa ilaw o tela. Routine at paggalaw, malakas na pangangailangan sa pagiging pare-pareho, matinding pagkalito sa maliliit na pagbabago, o paulit-ulit na paggalaw tulad ng pagpalakpak ng kamay o pagugoy. Tandaan, bawat bata ay lumalaki sa sarili nilang bilis. Ang isang senyales lang ay hindi nangangahulugang autism. Ang mga paulit-ulit na pattern sa paglipas ng panahon ang mahalaga. Ikalawang hakbang, itala, maliliit na tala, malaking linaw. Isulat ang nakikita mo, kung kailan ito nangyari, at kung ano ang nangyari bago at pagkatapos. Makakatulong ang may ikling video clips para makita ng mga profesional ang konteksto. Ang mga tala na ito ay nagiging malinaw at kapaki-pakinabang na datos. Ikatlong hakbang, magtanong, simula ng usapan ng maaga. Dalhin ang iyong mga obserbasyon sa isang pediatrician o tagapayo sa paaralan. Direktang magtanong, maari ba tayong magpa-screen para sa autism? Ang mga epektibong screeners tulad ng MCHAT-RF para sa mga bata ay tumatagal lang ng ilang minuto at makakatulong sa mga susunod na hakbang. Bakit mahalaga ang maaga? Speech at language therapy, occupational therapy, mga pamamaraan na nakabase sa paglalaro, tulad ng naturalistic developmental behavioral interventions. Ang utak ng mga bata ay napaka-adaptable sa maagang edad, kaya ang suporta ngayon ay makakapagpalakas ng komunikasyon, pag-aaral, at kumpiyansa sa paglipas ng panahon. Ika-4 na hakbang, kumilos, mga suporta na maaari mong hilingin. Sa paaralan, magtanong tungkol sa formal na pagsusuri isang IEP 504 plan, visual schedules, malinaw na routines, sensory breaks.